Alam mo pagka pumasok sa isip natin yung salita ng Panginoon, yung instruction sa atin na dapat nating gawin, gawin natin. Oo, gawin natin. Ito, wag natin pa bukas-bukasin. Alam mo kung bakit? Kasi hindi lang natin sinasanay yung katawan natin. Sinasanay natin pati pag-iisip natin at saka yung damdamin natin. Sinasanay natin pati panloob natin pagkatao. Otherwise, yung mga problema natin, tinatapalan lang natin ang band-aid pero hindi natin talaga sinusolusyonan. Eh, susunod na susunod na araw, ulit na naman. Kasi hindi naman natin talaga sinasagawa ang salita ng Panginoon. Lahat dinadaan natin sa remedyo. Di ba? Kaya importante na yung nakikinig ng salita ng Diyos ay nagsasagawa nito. Kasi nilalagay mo yung sarili mo sa ibabaw ng malaking bato. Di ba? Baliktad natin t-shirt ko. Sensya na kayo sa suot ko. Mga estudyante. Di ba? Nilalagay natin yung sarili natin sa ibabaw ng bato. Gusto mo maging malakas sa temptasyon? Matuto kang sumunod. Sanayin mo na lagi kang sumusunod. Ang masuwayin mahina sa temptasyon. Gusto mo maging yung pagiging magagalitin mo mawala. Subukan mo maging masunurin at maging mapagpakumbaba. Sasanayin mo yung kalooban mo. Sinasanay mo yung kalooban mo sa pagsunod ng salita ng Diyos. Ganun. Kaya pagka nagtatayo tayo sa hindi matibay na pundasyon, pag dumating ang mga bagyo, minsan mas malala ang damage kaysa sa nauna. Di ba sinabi ng banal na kasulatan niya? And great was the fall of it. Bakit? Kasi tayo ng tayo, hindi natin sinisigurado ang pundasyon. Tayong mga Kristiyano, talagang gusto natin ng maayos na buhay. Walang duda. Oo. Ang pastor, gusto niya ng maayos na simbahan. Hindi ko pwedeng sabihin na yung mga pastor na kung ano-anong pinagagawa sa simbahan, kung ano-anong mga foreigner ang kinokontak. Hindi nila ginagawa yon out of gusto nilang mapabuti yung church. Marami sa kanila gusto rin nila mapabuti yung church. So wala silang fans sa church. So ang ginawa nila, nakipag-usap sila sa Koreano. Kasi gusto nila talagang gusto nilang mag-minister sa community. At every time na may mga tao na napaglilingkuran nila, wala silang pera, wala silang maabot na pera, wala silang magawa. May dumating na foreigner. Sabi nila, ito na yung sagot ng Diyos sa panalangin natin. Kaya lamang, tayo sila ng tayo. Yun nga lang, hindi nila sinisigurado yung pundasyon. Diba? Ganon yung diba? At kapag ka nagka-problema ka sa pundasyon, sayang yung tinayo mo. Sayang yung inaayos mo. At yun ang nakaka-frustrate doon. Yun ang nakakapagod doon. Yung tayo ka ng tayo, tapos susunod na linggo, ayusin mo na naman. Kasi nga, hindi mo inaayos doon sa pinakaugat. Sabi sinasabi ko. Baka nagsushortcut na naman ako eh. Hindi mo nga yan sa Matthew 7. Gusto ko obserbahan ninyo, Matthew 7,
24 hanggang 28. Matthew 7:24 nga. Hmm. Ang bawat dumirinig ng aking salitang ito at ginaganap ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. 'Di ba? At lumagpak ang ulan at bumaha at umihip ang hangin at hinampas ang bahay na yaon at hindi nabagsak sapagkat natatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at hindi ginaganap ay matutulad sa isang taong mangmang na itinayo ang kanyang bahay sa buhanginan. At lumagpak ang ulan at bumaha at humihip ang hangin at hinampas ang bahay na yaon at nabagsak at kakilakilabot ang kanyang pagkabagsak. Ito mo yun. Hindi lang basta bumagsak, kakilakilabot ang kanyang pagbagsak. Anong pinagkaparehas muna? Bago natin tignan yung obvious na pinagkaiba, anong pinagkaparehas? Ha? Sa parable, parehas nagtayo ng bahay. 'Di ba? Parehas nagtayo ng bahay, parehas bumuo. 'Di ba? Parehas nakinig. Parehas bumuo. 'Di ba? So hindi pala ibig sabihin na may binubuo ka, matalino ka. Hindi lahat ng kilos matalino. Hindi lahat ng busy matalino. Dahil marami dyan, uulitin niya lang uli yan sa umpisa. 2 years from now, 3 years from now. Babagsak lang din yan. Marami dyan, uulitin niya lang yan next week. Di ba? Tandaan mo, every time na nakikinig tayo sa salita ng Panginoon, gawin mo man yan o hindi mo gawin, pag uwi mo sa bahay, iba sa pakiramdam. Diba? Tapos ng service, kagaya ng Sunday, tapos ng service, ang saya nyo, ang Sunday ng gabi. Oo, sabi ko nga doon, umistap ako dyan. Parang ang daming tao ah. Oo, kasi nakapakinig kayo ng salita ng Diyos. Na kahit anong tayo natin, kahit anong sikap natin, pag hindi natin sinigurado yung pundasyon, yung pagkawasak niyan malaki. Kakilakilabot ang pagkawasak niyan. Hindi ba? Yung sinabi ko sa mga young people, pag ngayon kayo sumablay, masyado nang malala yan. Bakit? Kasi meron na kayong nabuo eh. Di ba? Pag bumagyo, at pagkatapos, lahat ng barong-barong na wash out. Para lang yun, excuse me for the word para lang yung mga basura nagpatong-patong somewhere. Barong-barong eh, light materials eh. Para lang yung mga tinambak na mga kahoy, maninipis na mga sako, mga trapal, mga kawayan. Imagine. At saka mga tarpaulin, yan, mga trapal, yan. Kasi light materials eh, barong-barong. Pero kapag ang nadurog bahay na bato, 'di ba? Malaking bahay. Dahil sa kawalan niya ng pundasyon, imagine anong itsura nun. 'Di ba? Mararamdaman mo talaga yung kalamidad eh. Kasi malaki yung nadurog eh. 'Di ba? Yun yung gusto ko pansinin ninyo sa talata. And great was the fall of it. Meron talaga tayong ina-adjustan pag tayo naglilingkod sa Panginoon. Meron talaga tayong dapat i-adjust sa buhay natin. Kasi pag hindi tayo natibay sa pundasyon ng ating pananampalataya, yung paglilingkod mo, madudurog lang yan. Pagkatapos uulitin mo lang uli sa simula yan.
At every time na bumabagsak tayo, mas malala kaysa sa dati. Kaya, tinanong ko kayo kanina, anong pinagkaparehas sa nagtayo ng bahay sa Matthew 7? Anong pinagkaparehas? Parehas sila nagtayo ng bahay. Parehas silang nakinig. Parehas silang binagyo. Magkaiba lang sila ng resulta. Sa dulo, kasi yung isa may pundasyon. Yung isa nakatayo sa buhanginan. Yung palang pagsasagawa ng ating napakinggan ay nagpapatibay ng ating pundasyon. Di ba? Kasi yung pundasyon natin, pananampalataya, hindi naman gawa, di ba? So, paano mo tatayuan yung pananampalataya? Ligtas ka sa pananampalataya mo kay Kristo. O sige, huwag ka mamuhay sa kaligtasan. Kung paano ka iniligtas ng Panginoon, huwag kang mamuhay sa ganun. Kasi sabi mo, naligtas ka sa biyaya at pananampalataya, which is tama yun. Napakinggan mo ang ebanghelyo, tinanggap mo. Ang tanong dun, nilakaran mo ba? Colossus 2, 1-7. Diba? As ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him. Diba? Yun. Kaya si Kristo yung pattern ng ating pamumuhay. Na kaibahan ng turo ni Kristo, hindi ito basta theoretical. Of course, meron tayong mga logi, mga pneumatology, meron tayong mga bibliology, ecclesiology, mga words na minsan hindi mo na maintindihan. At marami pa. Pag nag-aaral ko ng theology, marami pang term. Meron pa mga lapsarianism, may mga impra, may supra-lapsarianism, may mga ganun pa. Pagdating sa mga heresy, ang dami pang mga term na hindi na kailangan banggitin. Mga iba't ibang lengguwahe. Kaso nga lang, kung hanggang doon lang yun sa kaalaman, pero hindi natin alam kung paano natin isasagawa, nag-iipon lang tayo ng mga bagay na mawawash out sa atin pag dumating ang sakuna. Di ba? Di ba? Nag-iipon lang tayo ng mga bagay na mawawash out. Di ba? Kasi hanggat masaya tayo, sasali tayo sa gawain ng Diyos. Paano pag ang problema mo na, ikaw na? Paano pag ang problema mo na, pundasyon na? Di ba? Magsisikapan mong itayo, pagkatapos ikaw din ang dudurog. Naalala ko, hindi tapos, yung taon na ba ako nun? 18. Kasi 18 ako nagka-girlfriend. Hindi naman ako nagka-girlfriend na mas maaga eh. 18. Taga-18 ako ng ligaw eh. Alala ko lagi sinasabi ni tatay nun, yung bang pinagsisikapan mong buuin, ikaw din ang wawasak. Yun lang yung sinasabi sa akin. Yung bang binubuo mo, ikaw din wawasak. Dahil lang sa hindi mo kayang disiplinahin ang sarili mo. Gusto mong ayusin. Pero dahil sa mahina ang determinasyon mo na gawin kung anong napakinggan mo, hayaan mo, wash out lahat.
Kaya importante ang nakikinig ng salita ng Diyos at nagsasagawa nito. Ang matibay ay yung nagsasagawa ng salita ng Diyos. Tama ang doktrina natin. Tama ang turo sa atin. Tama ang salita ng Panginoon na ipinangangaral sa atin. Kahit kung paano natin isasagawa yan sa mga buhay natin. Asa ang problema? Sa aplikasyon. Oo. At pagka nagkamali tayo ng aplikasyon, buo tayo ng buo, hindi mo nakikita, wala ka palang inaapakan na matigas. Diba? Buo ka ng buo. Sipag ka ng sipag. At pagkatapos sasabihin mo, lingkod naman ako ng lingkod sa Panginoon. Bakit walang nangyayari? Chinek mo ba yung sarili mo? Binantayan mo ba yung sarili mo kung talaga bang pag nag-devotion ka, yung devotion mo, bit-bit mo maghapon? Totoo ba, binantayan mo ba yung sarili mo na kung pagka nagdasal ka ba, ang ipinagdarasal mo yung kalooban ng Diyos? Talagang dinidesire mo na gawin ng Diyos ang kanyang kalooban. Kasi every time na nagdadasal tayo, hindi pwedeng pagtayo natin sa pananalangin yung kalooban natin ang gusto nating matupad. Diba? Doon pa lang dapat alam mo na hindi tama yung pagdarasal mo. Hindi tayo nagdarasal para sundin ang kalooban natin. Diba? Yung pagkaalam ng kalooban ng Diyos, that is foundational sa prayer. Kaya kahit ilang beses ka magdasal, pag hindi mo natutunan na isuko ang iyong kalooban sa Diyos, yung pagdadasal mo, yan ang pupustrate sa'yo. Isang araw, tatamarin ka na magdasal. Bakit? Kasi hindi mo nakita yung pundasyon ng pagdarasal. Di ba? Ganon din sa pagbabasa ng Biblia. Kahit mag-devotion tayo araw-araw, nabasa natin ang Biblia from cover to cover. With thorough understanding, pag hindi natin nakita kung paano ang buhay natin, ang buong pagkatao natin ay nakatayo sa ibabaw ng salita ng Diyos, yung ginagawa natin, yan din ang wawasak sa atin. Diba, tignan mo yung mga nagbabackslide sa church, yun yung magaling sa doktrina. Sapagkat nagtayo sila ng walang pundasyon. Nakinig sila at hindi sila nagsagawa. Diba? Yun ang okay na napakinggan ng mga tao ang Panginoong Jesucristo. Namangha sila sa doktrina ng Panginoon. Yun ang doktrina. Saan na yun? 28. And it came to pass, when Jesus had ended this saying, the people were astonished at his doctrine. Ito yung klase ng turo na galing sa Panginoon na hindi babalik sa Kanya ng walang kabuluhan. Sapagkat yan ay salita ng Diyos. Kailan ko ba yun? Binabanggit, kagabi ba yun? Isang araw. Na kung hindi ka babaguhin ng salita ng Diyos, sisiguraduhin niya ng pagkawasak mo. Kagaya ng nabasa natin dito. Kung hindi mo masisigurado ang landas papuntang langit, sisiguraduhin ng salita ng Diyos, yung ninaapakan mong landas papuntang impyerno yan. At hindi magpababali-bali ang Panginoon. Diba? Kung hindi natin makikilala ang Panginoon ayon sa kanyang salita, hindi na natin makikilala ang Diyos. Mamamali at mamamali. Kaya kahit anong pihit yan sa dulo, pag nagsimula na yan ng mali, magtatapos siya ng mali. Diba? Dahil sa hindi talaga natin pwedeng pagsamahin, ang gawa ng Diyos ay pipilitin nating maging gawa ng tao.
ang gawa ng tao, pipilitin natin maging gawa ng Diyos. At nakaka-prostrate yun. Diba? Kaya nakita ng mga tao, ibang klase ang doktrina ni Kristo. So anong matututunan natin dyan? Yun palang doktrina ni Kristo ay mga bagay na sinasalita ni Kristo upang ang tao maging matatag sa panahon ng mga sakuna. Yan ang doktrina. Hindi ka nag-aaral ng pneumatology para kilala mo lang ang banal na Espiritu. Nag-aaral ka ng pneumatology para pag tinukso ka ng Espiritu ng sanlibutan ito, makalaban ka. Dahil kapag hindi ka nagsagawa ng salita ng Panginoon, yung natutunan mo sa pneumatology, iyan ang dudurog sa iyo sa araw ng paghuhukom. Di ba? Lalo na sa atin, kilala natin ang Diyos. May liwanag tayo. May tanglaw tayo. May konsyensya tayo. Anong saysay na nag-aaral ng salita ng Diyos at hindi nagsasagawa nito? Hindi ba parang iniilawan mo lang yung landas mo papunta kapahamakan? Ay makapag-flashlight nga. Bakit? Madilim eh. Saan ka ba pupunta? Doon sa Imbornal, tatalon ako doon. Di ba? Yun. Parang ginamit natin ang liwanag ng salita ng Diyos para maging malinaw sa atin ang ating mga kasamaan at pagkatapos wala tayong gagawin. Oo, hindi ba? Yun ang doktrina ng Panginoon. Na pagka pumunta ka doon sa 6:3 ng 1 Timothy, ipitan natin yan at babalik pa tayo. Balik tayo dyan. Alam mo, meron akong maganda sanang preaching eh. Ephesians 5 to sana ang preaching natin. Pero 6:3. Sino mang nagtuturo ng ibang aral at hindi sumasang-ayon sa mga salitang nakagagaling sa makatuwid ay sa mga salita ng ating Panginoong Hesukristo at sa aral na ayon sa kabanalan. Pag sa English, nakasulat yan. The doctrine, aral pala sa Tagalog yun. The doctrine according to godliness. Ito palang salita ng Panginoong Hesukristo na napapakinggan natin. Sabi ni Apostol Pablo, mga salitang nakagagaling. May nakagagaling, nakakapag-ayos. Ay kumbaga sa doktor, binigyan ka ng gamot, di mo ininom. Sabi sa'yo ng doktor, mataas ang mataas ang taba sa dugo. Creatinine ninyo, no? Mataas ang cholesterol mo. Ganun po, Dok. Ito pa nga yung ebidensya. Cholesterol. Huwag ka nang kumain ng taba. Ingat ka sa mamantika. Yes, Dok. Alam mo na. Kasi mamamatay ka na mabilis. Yes, Dok. Tapos pag uwi mo, kumain ka ng mataba. Ganun lang yan. Di ba? Ibig sabihin, hindi mo ginawa yung dapat gawin mo. Dok, iniiwas-iwasan ko naman eh. Hindi sinabing umiwas ka, ang sabing wag kang kumain. Kasi Dok pag uwi ko sa bahay, alam na nga ng mga tao sa bahay na malakas ako sa natutukso ko sa baboy. Yun pang pinamamalengke nila. Kahit sino pang sisihin mo, ang sabi, wag kang kumain. Di ba? Ano ka bata? Ayaw ko hindi nito na. Hindi Which is, hindi mabuti yun sa ating mga Kristiyano na pagka tayo ang may mali, naghahanap tayo ng masisisi. Di ba?
lumalabas tuloy na mali talaga tayo. Naghanap ng sisini. Diba? Eh, ang salita ng Panginoon, ang doktrina ng Panginoon, nakapagpapagaling yan. Lalong-lalo sa ating mga durog na puso, pagod na isip. Diba? Kaya nga dapat habang nagsasagawa ka ng salita ng Diyos, dapat nakikita mo na ang puso mo nakakapagpahinga sa salita ng Diyos. Eh, pastor, ako na may lingkod sa Panginoon, ba't lagi ako napapagod? Meron kang hindi inaayos sa pundasyon mo. Kaya nga hindi ko lang kayo hinihikayat na sumama sa gawain ng Diyos. Nais ko siguraduhin sana sa inyong mga buhay na pagkadilat niya ng umaga, ang Panginoon ang una niyong kakausapin. Kapag sa gabi, Panginoon ang huli niyong pagsasabihan. Di ba? Basic yan. At pag sinabing basic, foundational. Alisin mo lahat ng yan, walang Kristyanismong nag-e-exist. Di ba? Alisin mo ang isang matapat na Bible reading at ang maayos na pagdadasal, idagdag mo pa yung pagsisimba pagkalinggo. Alisin mo sa Kristiyano yan. Yung pakikipag-fellowship sa mga kapatiran. Alisin mo sa Kristiyano yan, hindi nag-i-exist ang kanyang pagiging Kristiyano. Teorya lang yun. Kahit pa, I'm saved by grace through faith. Hindi ako nagbabackslide. Teka, wala kang pundasyon. Di ba? And the very essence of Christianity is to follow Jesus Christ. Walang obedience kay Jesus Christ, walang Kristyanismong nag-i-exist. Because ang bunga ng pananampalataya ay pagsunod kay Kristo. Ang pananampalataya, di natin nakikita yun. Kahit sino pwede magsabing sumasampalataya siya. And yet we know na alam natin na totoo ang pananampalataya natin kay Kristo because pinipilit tayo nitong sumunod mula sa kaibuturan ng puso natin. Di ba? Kasi kung sumasampalataya ka sa Diyos and yet hindi ka nito pinipuwersa na sumunod sa Panginoon, walang compelling power, kagaya ng nalaman ni Noah na babagyo, pero babaha, okay. Tulog muna ako, pwede naman bukas yan eh. Di ba? Nang sinabi ng Diyos kay Abraham, lumabas ka dyan sa bahay mo, pumunta ka doon. Sinabi ni Abraham, teka lang po, check ko lang kalendaryo ko. May anniversary kami ni Sarah. Mga next year pa po siguro to, Panginoon. No. No. Yung pwedeng tawagin pananampalataya. Sapagkat walang sino mang sumasampalataya sa Diyos na walang respeto sa Diyos. Hindi ka pwede sumampalataya sa Diyos na hindi mo i-take account ang pagka-Diyos ng Diyos. Because ang bigat ng salita ng tao ay nakadepende sa kung paano natin pinanghahawakan o paano natin nire-respeto yung tao na nagsasalita. Because yun, pagka hindi mo naman nire-respeto yung tao ngayon, hindi mo papakinggan yung salita niyan. Kaya nga importanteng nakikinig. Diba? Ganon din sa Diyos. Bakit tayo nakikinig ng salita ng Diyos at hindi nagsasagawa nito? Parang kagaya rin nun, bakit lahat ng tao kaya natin kausapin pero hindi lahat ng tao di natin kayang pakisamahan? Di ba? At yan ang isang bagay na sumpa ng social media. Naging malapit ang buong sanlibutan sa isa't isa. Kaya lamang ang relationship nag-e-exist na lang sa maliit na ganito. Ang mga tao hindi na marunong makisama. Di ba? Isabay mo pa ang klase ng Kristyanismo na ang mga tao marunong magsalita sa Diyos at marunong makinig sa Diyos pero hindi marunong makisama sa Diyos. Paano ko gagaling? Di ba? Paano
paano yung ating mga problemang espiritual maayos? Paano yung ating mga kahinaan mapapalakas? Paano tayo makakapagpahinga kay Kristo? Ano bang nauuna, salita ni Kristo o si Kristo? Ha? Si Kristo. Kahit anong kinig mo sa salita ni Kristo, kung hindi ka lalapit kay Kristo, hindi ka makakapagpahinga. Oh, di ba sinasabi sa Matthew 11, lumapit kayo sa akin, kayong mga nabibigatan, pagpapahingahin ko kayo. Di ba? At pasanin ninyo ang aking pamatok, sabi doon. Sinabing matuto kayo sa akin. O kita mo, ang tunay na pagkatuto ay nasa ibabaw ng tunay na paglapit kay Kristo. Kaya ngayon nakikinig at hindi nagsasagawa ng kanyang salita. Hindi kaya nagkakaproblema yun talaga sa relasyon niya kay Kristo? Diba? Para siyang electric pa na yan, oh. May power, pero hindi makapush through. Diba? Kaya naku pa napapansin yun. Umiikot siya. Pero biglang i-stop. Pero may power naman. O, di ba? Butin nyo na yan. Pakihugot na lang. O, di ba? Di, tanggalin. Yun na, sayang sa sayang. Salamat. Di mo, bakit kaya umiikot siya? Nakapatay ba yun? Kaya nga hindi porket umiikot, may kuryente. Malay mo na, impluwensyahan lang ng isang yun. Oh. Ganyan din sa simbahan, hindi porket nakakasama sa gawain, buhay. Malay mo na, impluwensyahan lang ng isang kasama. Pero babalik at babalik tayo sa pinaka-issue. May pundasyon ka ba talaga? Sa pagsunod mo ba, ikinikilos mo ba yung kaligtasang tinanggap mo? Yan. O, ang doktrina ng Panginoon, salitang nakagagaling. Di ba? Kapag titignan mo mga tao ng Diyos sa iglesia, tignan mo, naayos ba talaga itong mga to? Ang pag-uugali ba nito mga to naayos? Kasi kung kinig lang tayo ng kinig ng salita ng Diyos, pero hindi nababago ang isip natin, ang puso natin, gagamitin lang natin ang salita ng Diyos para makipag-away. At sabihin ko sa iyo, pag hindi tama ang puso mo, nakipag-away ka gamit ang salita ng Diyos, mahirap ka magpakumbaba. Oo. Mahirap magpakumbaba yun. Kapagkat ang kaalaman ay nagpapayabang at ang pag-ibig ay nagpapatibay. Salita ng Diyos, nag-aayos ng relasyon yan. O, paano inaayos ng Panginoon ng mga relasyon? Sa pamamagitan ng pagsasagawa ng napakinggan. Sasagawa na napakinggan. Makikita natin, hindi na yan umubra dati. Mauulit lang yan. E di gawin na natin kung anong dapat natin gawin. Dahil sa susunod niyan, mas malala na yan kaysa sa una. O hindi ba? Mayroon pang ba tayong mababasa? Salita ng ating Panginoong Hesukristo, aral ayon sa kabanalan. Alam mo, wala naman sigurong relihiyon na nagtuturo sa mga miyembro na magpakasama sila. Wala. Lahat ng relihiyon nagsisikap
na sa harapan ng mga tao, wala silang pintas. Oh. Kapag may relihiyon na nagtuturo ng kasamaan, nililabellan kaagad yun sa society na kulto. Samantalang sa atin, lahat ng hindi nagtuturo ng ebanghelyo na kagaya ng pagtuturo natin, kulto, lahat ang tawag natin doon. So, sa mainstreams, sa general na lingwahe ng mga tao sa sanlibutan, pagka medyo parang weird, kailangan mamundok na kayo, pang kagaya ni Senior Aguila, yan, tsaka lang natin nililabel na kulto sa lingwahe ng mga tao. Sa media, ganyan. Pero in general, wala naman talagang relihiyon nagtuturo sa mga miyembro nila na magpakasama. Kaya lang, ang kaibahan ng authentic na aral ng Panginoong Jesucristo, ang doktrina ng kabanalan na itinuturo ng banal na kasulatan, nagsisimula sa pagbabago ng puso. Di ba? Pag nag-soul winning kayo, ang makikita ninyong mga tao, kadalasan, ay dati akong ganito, dati akong ganyan. Ba't napagod lang ako. Wala rin naman. Hanggang sa dulo sinabi, hindi, pare-parehas lang yan. Ang kabanalan na itinuturo sa atin ng Panginoon, hindi panlabas, kung hindi panloob. Totoo, dapat nakikita sa buhay natin ang kabanalan. Pero alam mo, habang kung nagsisikap tayo ng maging banal sa ating mga lakad, pero inaalis natin sa sarili natin yung totoong pagdepende at pagtitiwala sa Diyos na ipinapakita ng ating pagdedevotion tuwing umaga, pagsasapuso ng mga salitang ipinangangaral sa atin, paghingi ng tulong sa Diyos, mapapagod tayo sa ginagawa natin. Nakakapagod maglingkod sa Diyos, kala nyo ba? At yan ay totoo. Pag hindi ka napapagod maglingkod sa Diyos, baka may problema ka sa paglilingkod sa Diyos. Nakakapagod umintindi ng tao. At yan ay totoo. Mga sinasabi ko itong mga bagay na to, alam ng Diyos na hindi ako nagrereklamo ngayong gabi. Sinasabi ko lang yung totoo. Kasi ang gawain ng Diyos, gawain ng Diyos yan eh. Hindi naman gawain ng tao yan eh. Isipin mo, ang pamantayan ng paglilingkod sa Diyos, yung buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi naman tayo ang Panginoong Jesucristo eh. Diba? Kaya lamang, what constitute a person? Mind, will, Alisa? Intellect, will, emotion ba yon? Anong pinagkaiba ng halaman sa tao? Ng hayop sa tao? Person tayo. Meron tayong pag-iisip. Meron tayong pagnanasa. Meron tayong damdamin. Pare-parehas yung tatlong yun, hindi nahahawakan yun. Di ba? At kung tutuusin, yan ang attributes ba yan ng person? That what defines a person? Yan, yung tatlong yan. Meron, napapagod tayo sa katawan. Pero person ka, may isip ka. May damdamin ka. Meron kang pag-desisyon na gagawin. Na yan ang unang inaayos ng Diyos sa atin. Hindi ba? Kung ang bawat isip
damdamin at pagdanasa ng tao ay lilinya lang sana sa kalooban ng Diyos. Susunod siya sa Panginoon kahit mahirap. Kasi yung katawan mo, pag napagod yan, tulog mo lang yan. Nagutom ka, di kumain ka. Kung talagang ang gusto mo lang kumain, pag nakakita ka ng kanin, to silagyan mo ng asin, tsaka tubig, talo-talo na yan. Totoo niyan, ang maarte, hindi yung katawan mo. Ikaw. Yung damdamin mo, yung emosyon mo, yung pag-iisip mo. Di ba? Ay, bakit sila ganun? Bakit sila ganun? O yung pag-iimbot, nasan ba yan? Nasa puso yan eh. Nasa pagkagusto yan eh. O yung inggit, nasaan ba yun? Nasa katawan ba yun? Sa isip yan eh. Damdamin yan eh. At pagka nagdesisyon ka, dahil sa nag-imbot ka, minsan pag-iimbot, nauuwi sa paglayo sa kalooban ng Diyos, nauuwi sa pagnanakaw, nauuwi sa pagsisinungaling, nauuwi sa pag-aaway. Di ba? Hindi ba yung mga away nanggagaling yan sa masasamang pagnanasa? O hindi nyo ba nabasa yon? Ha? Basahin natin. Segue tayo ng konti. Ba? No, segue tayo ng konti. Saan ba galing yung mga away-away? Verse 1, James 4:1, Santiago 4:1. Saan nagbubuhat ang mga pagbabaka at saan nagbubuhat ang mga pag-aaway sa inyo? Hindi ba nagbubuhat dito sa inyong mga kalayawan na bumabaka sa inyong mga sangka? Kayo'y nag-iimbot, kayo'y wala. Kayo'y nagsisipatay, kayo'y nag-iinggit at hindi maaring kamtan. Kayo'y nakikipag-away at nakikibaka. Kayo'y wala sapagkat hindi kayo nagsisihingi. Kayo'y nagsisihingi at hindi kayo nagsisitanggap, sapagkat nagsisihingi kayo ng masama upang gugulin sa inyong kalayawan. Saan galing yung pag-aaway ng mga Kristiyano? Mula sa frustration ng paghahangad ng mga bagay-bagay. Subukan mo pag wala kang pera, di ba mainit ulo mo? Lahat na makita mo gusto. Ano kung wala kang pera? Dahilan ba yan para uminit ang ulo mo? Di humingi ka sa Diyos. Ayun sabi ko, kasi hingi ako ng hingi, hindi ako tumatanggap. Ba't hindi tumatanggap? Kasi alam ng Diyos, gagamitin mo sa kalayawan mo. Di ba? Mula yun sa mga frustration na mga bagay na gusto natin na ayaw ibigay ng Diyos. Kaya yung unang tao na makikita mo, yung nasisisihin mo sa init ng ulo. Sige, dali mo sa iglesia yan, edi galit-galit na tayo. Masama na naman ang hangin sa iglesia. Bakit? Hindi mo ba alam na yung iniisip mo, hindi yan gusto ng Diyos? Ba't iniisip mo pa rin? Hindi mo ba alam na yung ginugusto mo, hindi yan gusto ng Diyos? Ba't ginugusto mo pa rin? Hindi mo ba alam yung dinidesisyon mo, hindi yan kalooban ng Diyos? Alam mo yan eh. Ba't yan pa rin ang pinupush mo? You see, kinig kasi tayo ng kinig na hindi natin isinasagawa. At bago yan magmanifesto sa gawa, nag-uumpisa muna yan sa pagdidesisyon ng puso. Bago tayo maging banal sa gawa, nagsisimula muna sa kabanalan ng isip at kabanalan ng puso. Nagsisimula muna yun sa mga banal na desisyon. Sa mga desisyon na nakadepende sa kalooban ng Diyos. Kaya tinuruan tayo ng Panginoong Hesukristo. Ang sinabi niya, sa kanyang pananalangin, hindi ang kalooban ko, hindi ang kalooban. Kung ganyan ba naman ang disposisyon nating lahat,
Alam natin na sa lahat ng bagay ay gumagawang magkakasama sa ikabubuti natin. But, kanina, kanina bang buhay to? Kung pinatay mo na lang ako kahapon, di ko na pagdadaanan to, binuhay mo ko ngayon. Kaninong buhay ba to? Bigay mo sa akin to, ano gusto mo, ganito. Hindi magtitiwala ako sa iyo. Patawarin mo na ako sa lahat ng mga ano ko. Paglayo ko sa kalooban mo. Paglayo ng isip ko sa salita mo. Paglayo ng puso ko sa salita mo. Alam mo na. Kasi tumitingin tayo sa pagsasagawa, sa gawa. Di ba? Bakit? Yung pag-ayon ba ng puso, hindi ba pagsunod yun? Bigyan ko kayo ng example ng inyong pag-iisipan. Romans chapter 9. Di ba? Pag tinitigyan, yung pagsasagawa ng salita ng Diyos, may isip natin. Romans 9. I'm sorry. Romans 10. For the second time, sorry ulit. Romans 6. Pasensya na kayo mga kapatid, talagang pagod lang. Romans 6. 17. Datapwat salamat sa Diyos na bagamat kayo'y naging mga alipin ng kasalanan, kayo'y naging mga mata limahin sa puso doon sa uri ng aral na pinagbigyan sa inyo. Di ba? You obeyed from the heart. O pwede mo sabihin, kasi pastor, galing sa puso. Teka, paano nabuborn again ng tao? Kung sasampalataya ka ng buong puso, maliligtas ka. Sige, paano naging gawa yun? Hindi gawa yun sa kamay. Di ba? Paano mo gagawin yung salitang sumampalataya ka? Di ba? And yet, iniutos yun. Sumampalataya ka. Di ba? Pag sinabing magsisi ka, paano mo susundin yun? Hindi ba sa puso yun pero iniuutos yun. Magsisi kayo. Di ba? Kaya hindi masamang sabihin na nailigtas tayo dahil nagdesisyon tayo at pumasok tayo sa kasunduan sa Diyos. Simula ngayon, ikaw na ang Panginoon ko, ikaw na ang tagapagligtas ko. Ano ba to? Bagong tipan. Di pakikipagtipan, pakikipagkasundo. Panginoon, ikaw na ang Panginoon ko ngayon. Kaya simula ngayon, ikaw na susundin ko. Hindi ba? Bagong tipan. Bagong kasunduan. Di ba? Pag iniisip natin yung pagsasagawa ng salita ng Diyos, iniisip natin kagad action. Pero yung karaniwan problema natin, ito, sige, pag sinabi ng Panginoon, mag-ibigan kayo, paano yun? Puso yun Pag sinabing magpakumbaba kayo, puso yun Di ba? Pag sinabing rejoice in the Lord, saan yun? Hindi sinabi doon tumawa ka. Pag sinabing magalit kayo pero huwag kayong magkasala, anong pinag-uutusan doon? Panloob na pagkatao yun Ngayon, pag sinabing huwag kang magnakaw, yun, panlabas yun. Di ba? Gawa na yun huwag kang magnakaw. Yung mga nagnanakaw dyan, huwag na magnakaw. Hindi, magsikap kayo, gumamitin yung kamay ninyo na tumulong kayo sa nangangailangan. Panlabas yun. Pero yung sinabi ng Panginoon, mag-ingat kayo sa pag-iimbot. Paano mo susundin yun? Di ba?
So ang pagsasagawa ng salita ng Diyos, hindi lang yung sa kilos ng kamay at paa. Ang gusto natin mag-mature sa pananampalataya, dapat mag-mature tayo sa loob. Doon tayo nililinis ng Panginoon sa loob. Doon tayo binabago. Kasi kahit anong sikap nating iwasan yung mga bagay na ayaw ng Panginoon, kung ginugusto mo naman. Kaya mahirap. Kaya masakit sa kalooban. Kaya kinakatalo ng gawa natin yung ginugusto natin. O, hindi ba? Ganda, no? Yan ang mga doktrina. Kaya magtataka ka, ito masipag naman to ha. Okay naman to eh. Yun nga kasi. Kasi nga, ang pagsunod sa aral ng Panginoon, ang pagsasagawa ng aral ng Panginoon, you obeyed from the heart. That form of doctrine. Kaya nga sa pagliligtas ng tao, ang unang ginagawa ng Diyos, binabago ng Diyos ang puso. Saan tinatanggal ng Diyos ang Diyos-Diyosan? Sa altar? Sa puso. Saan nagsisimula ang pagbibigay? Diyan? O sa bahay? Sa puso. Hindi ba? Sa pagkagusto. Kapag ginugusto nating gawin ang kalooban ng Diyos kasi napakinggan natin yung kanyang kalooban, nababago tayo sa panloob. Oh. Kaya yun ang kaibahan ng authentic na Kristyanismo. Kasi pag sinabi ko sa inyo magbasa kayo ng Bible araw-araw, di nyo ba alam yun? Alam nyo yun eh. Pero sinabi ng banal na kasulatan, delight thyself in the Lord. Magalak. Delight thyself. Igalak mo yung sarili mo sa Panginoon. Di ba? Sinabi sa banal na kasulatan, maglingkod kayo sa Panginoon na may kagalakan. Yung bang paglilingkod sa Diyos, hindi nyo ba alam yun? Alam nyo yun. Actually, kahit hindi ko ituro yun, alam nyo yun. Yun. Kaya it's either nagtatayo tayo na mawawasak later o wala tayong tinatayo. Subalit, ang nakikinig ng salita ng Diyos at nagsasagawa nito ay magiging matatag sa lahat ng hamon ng buhay na ipapadala sa kanya ng Panginoon. Sapagkat kahit kailan, hindi naman naging mapayapa sa sanlibutan ang buhay ng Kristiyano. Never. Hindi dumating sa atin ang ebanghelyo sa pamamagitan ng madaling panahon. Nakakahiya sa mga sinaunang Kristiyano na ngayon, pera lang ang nagpapatanggal sa atin sa gawain ng Diyos. Away lang ang nagpapatanggal sa atin sa gawain ng Diyos. Facebook lang ang nagpapatamad sa atin sa gawain ng Diyos. Samantalang noon ang panahon ng mga Kristiyano, pinakita sa atin ng Panginoong Jesucristo, nakipagdigmaan sila hanggang sa kamatayan. Laban sa kasalanan. Na sinasabi ng Panginoon sa mga Hebreo, hindi pa kayo nakikipaglaban para sa kasalanan. Hindi pa tayo umabot yan. Kung inuusig tayo, wala naman silang magagawa sa atin. Pero pinagbibigyan natin agad. Kung pagbantaan ka ng tao, magagawa niya ba sa'yo yun? Pero natakot ka kaagad. Nakalimutan mo, pwede ka naman magpa-blatter sa barangay. Di ba? Di ba? Kasi nasa atin ang lahat ng pagkakataon para sundin ang salita ng Diyos.
Pero dahil nasa atin ang lahat ng pagkakataon, ang daming hadlang. We think na marami pang oras. We think na, anyway, pwede naman yan bawiin, next week na lang. Kung if your life is in the line, hindi mo ipagbubukas-bukas yan. Babalik ang Panginoon, patay ka. Di ba? So saan nagsisimula ang pagsasagawa ng salita ng Diyos? Kasi kahit ang pare, pwedeng sabihin niya na magmahalang kayo. Pero totoo, yung pagmamahal mo ba galing sa puso? Pag tinignan mo si Jesus Christ sa lahat ng kanyang ginagawa, kung titignan mo lang yung panlabas niya, si Jesus Christ parang kagaya lang din ng ordinaryong tao sa kanyang panahon. To the point na kailangan pa si Judas na halikan siya para lang makilala siya. Gumagawa ng himala. Pero normal na tao. At madalas, hindi pa nga nakikita ng mga tao yung mga himala. May marami siyang himala na sinasabi ng Panginoon, huwag niyo pagsasabihan. Hindi naman lahat ng himala nakita talaga ng mga tao. Madalas na nakakita nun, mga alagad lang talaga, 12. O sabihin natin, kung ikaw ay isa sa 5,000 tao na kumain ng tinapay na nagparami si Kristo ng tinapay, nakita mo ba talaga yun kung paano niya pinadami yun? Hindi mo naman nakita yun eh. Basta may dumating na tinapay, uy, sige, pasa. Tapos nabusog ka. Nakita mo ba talaga yun? Di ba? Ang nakakita nun yung 12. And yet they listen to the word of the Lord Jesus Christ. Pero hindi na bago ang puso nila. Akala mo ba si Judas, hindi niya ginawa yung sinabi ng Panginoon? Ginawa niya. And yet hindi na bago ang kanyang puso. And great was the fall ni Judas. Mas masahol pa yung katapusan niya sa umpisa niya. Sabi ng Panginoon, sana hindi na lang siya pinanganak. Tamo. And that's what I am reinforcing in you tonight. You know how to obey the Lord Jesus Christ. Alam niyo kung paano sumunod sa Panginoong Jesucristo. But I want to remind you, kung mababago tayo, dapat magbago tayo sa loob. Babaguhin mo yung pakikitungo mo, pero hindi nagbabago yung pakikitungo mo sa Kanya. Anong nabago? Wala. Ganun pa rin yun. Mag-aakay tayo ng tao sa simbahan ng Panginoon dito, tuturuan natin ang ebanghelyo, pero hindi naman talaga natin nakikita ang sarili natin na mapagmahal sa taong yan. In fact, dadalhin natin sa Panginoon yan, pagkatapos iiwanan natin. You see, at darating ang panahon sabihin natin, trabaho naman tayo ng trabaho sa ministry. Dala naman tayo ng dala ng tao. Hindi, problema nila yan. Perhaps problema ng mga tao yan. Perhaps. Baka talagang mabigat talaga sa kalooban na magdala ng mga tao itong mga. And which is true. Kaya lang, in the process of time, kung walang nabubuo sa atin, hindi tayo nakikinig ng tama. Sapagkat ang salita ng Diyos is able to build you up. 2032 ng March. Hindi tayo nakikinig ng tama kung walang nabubuo sa atin. Kung walang nabububog sa puso natin, walang natatanggal sa puso natin, wala tayong nabubuong pagdedesisyon para sa kalwalhatian ni Kristo. Baka hindi talaga salita ng Diyos yung napapakinggan natin. Diba? And that is dangerous sa modern Christianity. Walang pundasyon. Bakit? And ultimately, mga kapatid, chapter 28, chapter 28, verse 29 ng Matthew 7. For he taught them as one having authority and not as scribes.
Hindi na tayo sa dulo. Na yung doktrina ng Panginoon, kakaiba ito sa lahat ng doktrinang ipinangangaral sa kanyang panahon. Dahil sa otoridad. Otoridad. Ang salita ng Panginoon may pamamahala doon sa mga taong tumatanggap nito. Hindi ba sinabi ng Panginoon, ang aking mga tupa ay nakikinig sa aking tinig? John chapter 10. Diba? Kasi sila'y sumusunod sa akin. Diba? Doon mo makikita na ang doktrina ng ating Panginoon Jesucristo ay nakadisenyo para pamahalaan ang mga tupa ng Diyos. At yan ang kapakaanan para mga anak ng Diyos magkaroon ng direksyon sa buhay. Yan ang pamamaraan para mga tupa ng Diyos na sila ay maging banal, malinis sa harapan ng Diyos. Ang otoridad niyan ay doon sa mga nakikinig ng salita ng Diyos at nagsasagawa nito. Ibig sabihin, hindi natin pinakikiusap ang doktrina. At hindi ko ipinakikiusap ang doktrina. Kung hindi nyo isasagawa ang salita ng Panginoon matapos na itoong mapakinggan, walang pamamahala ang Panginoon sa inyo. Sapagkat sinabi ng Panginoon ang kanyang mga tupa ay nakikinig sa kanyang tinig at sumusunod sa kanya. Ang pari nangangaral. Pero yung pangangaral niya ba? Yung pangangaral niya ba? Ay dapat umepekto na kahit yung gugustuhin at iisipin at pagdidesisyonan ng mga Katoliko, dapat maabot yun. Oh. Basta basta magbigay kayo. Basta mangumpisal kayo. That's all. Diba? Ang doktrina ng Panginoon, ito, yung gusto niya, gustuhin natin. Yung iniisip niya, maging pattern ng ating pag-iisip na sinabi ng banal na kasulatan, magkaroon kayo ng ganitong kaisipan kagaya ng isip ng ating Panginoong Hesukristo. Yung kalooban natin ay dapat ipasakop natin sa kalooban ng Diyos. Yan ang reason kung bakit may doktrina. Sapagkat si Kristo ay may pamamahala sa atin. Hindi ang kagaya ng kung ano-ano kasi pagtuturo. That's why sinasabi ko sa mga teacher sa Sunday school, ang isang epektibong pagtuturo, umiepekto sa pag-iisip yan, sa kalooban at sa damdamin ng tao. Kung sa isip pa lang mapaglalabanan na yan, hindi na yan magpapabago ng isip. Hindi na yan magpapabago ng damdamin. Hindi na makaka-apekto yan sa desisyon. Because hindi natin dinidiscount na ang tao matigas ang katawan, matigas ang laman. That's why you must be changed from within. Pag nakita mo ang sitwasyon mo pero hindi ka kumilos sa sitwasyon mo, patay ka na. Sinasabi ng isang writer, maraming mga taong namatay ng 25 years old and yet hinihintay nilang malibing sila hanggang 75 years old. At yan ang kalagayan ng mga tao ngayon sa daigdig. Nag-stop na silang mag-isip. Nag-stop na silang gumusto. Yung ginugusto nila, yun na lang yung pinipid sa kanila ng sanlibutan. Yung iniisip nila, yun na lang yung dinidikta sa kanila ng cellphone nila. Hindi ba yan ang katotohanan ng Ephesians 2? Fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and by nature children of wrath. Di ba? Kaya ang tao walang lakas na lumaban sa sanlibutan. Bakit? Ialipin siya ng sanlibutan. Yun ang may kapangyarihan sa kanya. Yun ang may otoridad sa kanya. At makikinig niya, mapapakinggan niya ang salita ni Kristo. Yung salita ni Kristo maganda. Kahit sa mga unsaved. Totoo. Ilang beses na kayo naka-experience na pag nag-evangelistic tayo, may pupunta ritong bisita. At tatanungin mo,
Tama talaga yung sinasabi ni Pastor, no? Ganda eh. Yes! Salita ng Panginoon yun, sa Bible yun, hindi ko salita yun. Pero ang tanong, may otoridad ba sa buhay niya yun? Uuwi siya, babalik siya sa dati niyang buhay. Walang nabago sa kanya. Walang nabago sa isip niya, walang nabago sa puso niya, at walang nabago sa kanyang mga pagdidesisyon. Of course, hindi ako tumitingin kaagad sa panlabas. Sapagkat ang nakipag-isa kay Kristo nagiging bagong nilalang at alam kung saan tayo binabago sa panloob. Sapagkat ang pakikipag-isa kay Kristo ay hindi naman panlabas. Kung paano hindi tayo nakipag-isa kay Kristo sa panlabas, hindi rin tayo magiging bagong nilalang sa panlabas. O sige, papako mo yung sarili mo doon sa Pampanga. Magiging bagong nilalang ka ba doon? Ay sabihin mo, hindi, nakipag-isa ako kay Kristo, panata ako to. Bago ka nagpapako sa krus, naglasing ka muna ng Red Horse. Hindi ba? Kaya nga, ang nakikipag-isa kay Kristo, sa loob yan. Ipinako sa krus ang ating isip, ang ating damdamin, at ang ating mga pagdesisyon. Kaya nga si Kristo na ang Panginoon mo eh. Kasi ipinako mo na yung pagdidesisyon mo dun sa Kanya. Meron na lang isang desisyon na dapat na matutunan natin ngayon. Sundin ang salita ng Panginoon sa buhay natin. Meron na lang isang klaseng kaisipan na may matutunan natin sa Panginoon ngayon. At yun na magpakumbaba at magtiwala sa Kanya. Kaya kahit anong pangit ng sitwasyon, hindi ka matatag, hindi ka matitinag. Bakit? Hindi ka naman nag-iisip, naisip mo lang eh. Isip ni Kristo yan eh. Hindi ka naman nagdidesisyon, na desisyon mo lang. Dapat desisyon niya ng Panginoon. Hindi ka lang basta gumugusto. Yung mga gusto natin, lumilipas yan. Yung gusto mo ngayon, bukas di mo na gusto yan. At kung talagang yan ang gusto mo, papatibayin ng Panginoon yan sa isang matuwid na pamamaraan, sa matatag na pamamaraan. Kasi dapat gumugusto rin tayo. Eto na, Pastor, pampagulo ng pagulo ah. Sabi mo, hindi dapat tayo gumugusto, pero dapat gumugusto tayo ah. Bakit? Yung bang ating mga pagdidesisyon, hindi mamalayang desisyon yan? Malayang desisyon yan. Yung pagpunta ba natin dito, hindi malayang pagpunta yan? Malaya yan. Pero bakit yan ang ginawa natin? Kasi napagdesisyonan na natin sa buhay natin na yan ang gusto ng Panginoon. So, kaya malaya. Ako ba wala akong mga gusto? Meron akong gusto. Wala ba akong desisyon? Meron din akong mga desisyon at meron din akong pag-iisip. Yun nga lang, it must be ayon sa sinasabi ng Panginoon sa kanyang banal na salita. Kasi yun matatag. Kailangan natin ng emosyong hindi pa bago-bago. Hindi kailangan natin ng pagkagusto na hindi pa bago-bago. Kailangan natin ng pagmamahal na hindi pa bago-bago. Kailangan natin ng mga disposisyon na hindi pa bago-bago. Kailangan natin ng doktrinang hindi pa bago-bago. At itong doktrinang tinuturo sa atin ngayon, kahit mamamatay na tayo lahat ngayon, ito dapat ang lumusot sa susunod na henerasyon. Ito, kagaya ng sinasabi ng Panginoon at tinuturo ng mga apostoles hanggang ngayon, kung kaya't nag-iingat ako sa mga bagong doktrina at mga bagong aplikasyon. Kasi, bakit ba ginawa ng isang pastor yun? Tama yun. O, bakit ba ganun ba ang ginawa ng mga matatandang pastor? Tama yun. O, parang hindi natin nabasa na kahit yung hindi nakikinig ng salita ng Diyos at hindi nagsasagawa nito, nakakapagtayo din ng malaki. Pero ang laki-laki ng simbahan, walang pundasyon, nagpalit lang ng pastor. Kaproblema. At tignan mo yung wasak, mula apare hanggang hulo, rinig. Diba? Diba? Kaya wag na natin sukatin ngayon ang ministry sa laki. Sukatin natin ang ministry. Talaga bang sumusunod tayo sa doktrina ng Panginoon mula sa puso? Kung ang ating mga isip ay napasakop, maaaring hindi ko kayo maiiwanan na isang simbahang malaki.
Maaaring kunin ako ng Panginoon na mas maaga. Pero dapat maiwanan ko kayo ng ganitong klaseng doktrina. Hindi kagaya ng doktrina ng mga pari at hindi doktrina ng mga payaso na tumatayo sa pulpito. Kundi doktrina na dapat may pamamahala sa iyong buhay. Oo, lahat nasa banal na kasulatan eh. Oo, lahat. So nawa, napakinggan ninyo ang salita ng Panginoon sa atin.